Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, pag-usapan po natin ang pumasok na balita, di umano, na pagbuwag sa task force sa Davao para po sa napipintong pag-aresto po sa ating mahal na Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, mga katambay. Pakinggan po natin itong AFP. Nagsalita po ang AFP at magbigay po tayo ng komento, mga katambay. Ito po. Pakinggan po natin. So the EMC has made a statement. We made some clarification, and there's no such issuance of any directive for the disbanding of the task force Davao. Walang direktiba ang sandataang lakas ng bansa para buwagin ang Task Force Davao. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Chief Public Affairs ng Armed Forces of the Philippines, ikinagulat nila ang lumabas na issue na umano'y pagbuwag sa grupo dahil sa umuugong na napipinto umanong pag-aresto sa dating Pangulo. Ako, I just want to emphasize dun sa disbanding of the Task Force Davao. Honestly, nagulat kami doon at we don't know where it came from, basically. Itinanggi rin ng AFP na ang pakay ng pagpunta sa Mindanao nitong Sabado at Linggo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ay ang pagbuwag sa task force. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. Look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops, their unwavering, to remind them of our unwavering commitment towards being united and professional. Ayon sa pamunuan ng AFP, hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang mga tauhan dahil mananatili sila sa kanilang mandato na nakasaad sa konstitusyon para protektahan ang territorial integrity ng bansa, kaugnay ng pinalulutang na usapin ng paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Mananatili rin sila sa kanilang misyon na protektahan ang mamamayan, pangalagaan ng Estado at ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. I think the Chief of Staff has made very clear on his particular statement that we will be remaining, will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Ryan Lacadlale, Yun, buti naman po. Sana nga po, totoo yung sinasabi ng ating AFP General na talagang wala pong plano na palitan ang task force sa Davao. Kasi po, pagka nangyari po yon, hihina po yung security, lalo po ng ating Pangulong Duterte. Kasi po, talagang pag ginawa po nila yon sa pananaw ni Kamanong, talagang umpisa na po yon, mga katambay, na ipaaresto na po nila ang ating mahal na Pangulo. Maghinay-hinay po kayo, mga sir, ang ating AFP, ang ating PNP. Ang mga Duterte po, hindi po yan pangkaraniwan pong Pangulo. Mga sir, lalo na sa ating Pangulong Marcos. Aba, hindi niyo po ba alam, Mr. President, kung ano nagawa ng dating Pangulo sa ating bansa? Para na napakadali niyo na kalimutan ang sakripisyo na ginawa ni Pangulong Duterte sa ating bansa. Lalo po sa inyong pamilya. Binabalik tanaw ko lang po, mga katambay, dahil ang issue na ito, hindi po mangyayari ito sa lahat. Lahat na nangyayari sa mga Duterte kung walang basbas di umano ng presidente. Kasi siya ang commander-in-chief ng bansa, di po ba? Lahat na nangyayari sa mga Duterte, sa pananaw ni Kamanong, alam ng presidente yan, mga katambay, mga kababayan. Kaya nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating bansa. Sa kabila ng patong-patong na problema ng bansa, lalo sa economy, sa food security, nagtataas ang mga bilihin, meron pa tayong mga problema sa Mindanao, kalamidad, di po ba? Sa Davao pa rin. Tapos parang meron ho rin yatang balita na parang narinigan ko rin kanina, parang may lindol din po yatang naganap. Kung totoo po yun, ano na lang po.
Paki-check na lang po mga katambay kung totoo po 'yun. Ingatan po kung sino po yung sa lugar na tinamaan po ng lindol. Ingat-ingat po mga kababayan kung totoo po. Yun nga, ibalik po natin. Kasi sa pananaw ni Kamano, kung walang usok, di ba? Walang apoy. Sa ginagawa po kasi ng ating pamahalaan ngayon, na sinisingle out nila ang mga Duterte, parang ang mga Duterte ay napakalaking problema ng ating bansa. Parang ang problema ng bansa ay nanggagaling sa pamilya Duterte. Yan po ang nakikitang pananaw ni Kamanong na walang lubay araw-araw, hindi nawawala sa laman ng balita, lalo sa malalaking mga news na malalaking higante nating mga ang may-ari di umano mga oligarko. Di po ba? Mga television natin na kilalaki. Di po ba? Puro ang laman ng news, balita sa atin ay puro Duterte, hindi nawawala ang Duterte. Di po ba? Kaya paano ho general, ang AFP general natin, ang PNP general natin, paano hindi mag-iisip ang sambayan ng Pilipino na wala kayong pinaplano sa mga Duterte na hindi maganda, di po ba? Dahil pinapasok nyo na po ang ICC, nakapag-imbestiga na sa Pilipinas, di po ba? Tapos sasabihin nyo na sa amin, mga Pilipino, na walang ganong namumuong balita na ipaaresto at tatanggalin ng task force ng Davao. Di po ba? Mahirap pong paniwalaan yon sa ginagawa po ngayon sa ating dating Pangulong Duterte, mga katambay. Talagang pilit nilang pinababagsak at talagang hindi naman ligid sa kaalaman natin mga katambay, mga kabayan, na hindi naman lilitisin yan ang ating Pangulo at dinawit na rin ang ating Vice Presidente. Di po ba? Sa issue ng ICC, sa International Criminal Court. Di po ba? Hindi naman lilitisin niya makatambay sa Pilipinas eh. Yun ang mabigat eh. Di po ba? Umiira lang justice system natin sa bansa, pero sinasampahan ka ng kriminal. Di po ba? Ang nagsasampa pa sa'yo, ang nag-iimbestiga, hindi mo pa kababayan, hindi pa Pilipino. Nasa ibang lugar pa. Di po ba? Ibang bansa, banyaga. Napakahirap po sa ating mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte na walang ni isang kaso na sinampa sa Korte ng Pilipinas sa mga Duterte, kay BP, kay dating Pangulong Duterte. Tapos, magugulat ka, may nag-iimbestiga na banyaga sa bansa mo para may kaso sa ibang bansa ang dating Pangulo. Di po ba? Mga kababayan, parang ginagawa tayong tanga sa paningin ni Kamanong, ginagawa po tayong tanga ng administrasyon po natin ngayon, mga tambay. Di po ba? Para po bang ang tingin sa atin, sa kay Pangulong Duterte, sa mga Duterte, ang tingin sa atin ng pamahalaan ngayon para tayong mga walang alam. Di po ba? Ginagawa tayong mga tanga. Di po ba? Mga bobo. Ganun po ang tingin sa atin eh. Kaya tayong paikutin. Kung ano ang gusto nila yun ang masunod. Hindi nila tinatanong ang sambayan ng Pilipino kung gusto ba natin yung ginagawa nila sa mga Duterte. Di po ba? Dapat, sanay na sanay sila magpa-survey. Di po ba? Na naglalabasan na sila ay napakatataas ng mga trust rating, lalo ang Pangulo, hindi bumababa. Bakit hindi naman tayo i-survey mga Pilipino? Kung yung ginawa ni Pangulong Duterte nung war on drugs, saka nung sinasabi sa Davao Death Squad na yan, di sana tinanong tayo mga Pilipino. Kung yan masama na, hindi magandang ginawa at kailangan yan litisin sa Pilipinas, tayo na mismo mga Pilipino ang magpupus nun, di po ba? Hindi tayo tinatanong mga Pilipino di po ba? Walang tinatanong sa atin. Ang pamahalaan ngayon. Di po ba? Sinisingle out nila mga Duterte kasi tinik sa kanila, tinik ang mga Duterte po. Ang nakikita ni Kamano, malaking tinik sa kanila. Pagka ang mga Duterte nasa nakapwesto po, mga katambay. Kaya po, nakakalungkot. Katulad niyan, mga katambay, pagka itinuloy
ng militar at ng ating nasandatahang lakas nga natin, ang militar at ang PNP. Pagka talaga nilang pinus na damputin, si Kamanong po sa pananaw ni Kamanong, magkakagulo po. Magkakagulo lalo sa Mindanao. Dahil alam naman po natin pare-parehas kung gaano kamahal ng masa ng mga taga Mindanao, lalo ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte. Hindi nila basta-basta ibibigay ang Pangulong Duterte para dalhin sa litisin ng ibang ng banyaga at dalhin sa ibang bansa. Di po ba? Para bang ang Pangulong Duterte natin, ano? Parang sa tingin ni Kamanong, parang si Pangulong Duterte napakasamang presidente. Di po ba? Na yung mga anak natin, number one, yung mga anak natin na iningatan niya. Di po ba? Lalo sa mga adiksyon, nung mga panahon na grabe ang adiksyon sa karsada. Hindi natatakot ang mga drug addict. Di po ba? Hindi sila natatakot. Gawa ng masama ang ating mga kababayan, ang ating mga anak, mismong tayo. Di po ba? Hirap na hirap tayo, kabado tayo maglakad, lalo sa gabi. At ang ating mga anak na babae, lalo pag ginagabi, di po ba? Tapos ngayon, ito ngayon ang laman ng balita para kisama-sama ng ating presidente, ang ating dating presidente. Samantalang tayong mga magulang, ako, mga kamag-anak ko, di ba? Lahat ng angkang ko, naprotektahan ng 6 na taon. Di po ba? Na hindi natatakot maglakad sa mga kanya-kanyang lugar, city, barangay, di po ba? Nabawasan na napakalaking porsyento ang adiksyon sa ating bansa. Tapos ito, pag-upo ng Marcos, wala pang 2 taon, unang binakbakan si Sara. Di po ba? Binakbakan si Sara. Doon malaman ng ama, di ba? Yan po ang pagiging ama, katulad ni Pangulong Duterte. Ibaon mo na ibaon at bakbakan mo ng bakbakan yung anak niya na wala namang ginagawang mali at kasalanan. Pinagtutulungan ng Kongreso, di po ba? Media, Senado, tapos ang Pangulo, walang kibo doon sa kanyang bise. Ano gagawin ng bilang ama? Bilang ako ama ni Sara, di po ba? Ipagtatanggol ko yung anak ko. Ganon ang ginawa ni Pangulong Duterte kay BP Sara. Di po ba? Hindi lang masabi ni Pangulong Duterte na anak, mali ang sinamahan mo. Hindi ka nakinig sa akin. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi tayo magkaaga nito pare-parehas. Di po ba? Kaya lang huli na lahat, nandyan na po yan. Ang wish na lang natin, panalangin na lang natin na talagang lahat ng mga isipin natin, lalo na mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, sa mga Duterte, na hindi sana mangyari yung iniisip ng kabila na si Pangulong Duterte talagang malitis sa ibang bansa at madakip. Di po ba? Kahit po sa international news, laman na po ng balita yung pag-aresto, yung gagawin pag-aresto ng administrasyong Marcos. Nababalita na po sa international. Parang kisama-sama ng ating Pangulo. Di po ba? Ibalik ko lang, parang sobrang sama. Di po ba? Grabe. Parang daig pa siya sa sobrang sama. Parang daig pa siya ng Ferdinand Marcos Sr. Di po ba? Na parang kulang na lang ikabit mo ikaw, diktador, mamamatay tao, di po ba? Kurap, magnanakaw, di ba? Yun na lang ang kulang na idikit kay Pangulong Duterte para lalo pang sumama, di po ba? Grabe kasi magpasama, lalo yung mga naapektuhan ng malaki ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Kaya pinagkakaisahan po siya, mga katambay. Pinagkakaisahan na po si Pangulong Duterte nung mga nakabangga niya, mga oligarko, di umano, mga droga, yung mga drug lord, di po ba? Lahat ng talagang nabangga ni Pangulong Duterte na nungkulan siya, parang nag-join forces na kasama ang mga kaliwang grupo. Di po ba? Media, mga kaliwang grupo, di po ba? Mga drug lord, mga politiko, di po ba? Yun po ang nakikita ni Kamanong, pananaw ni Kamanong. Kaya nakakalungkot lang po, mga katambay. Nakakalungkot. Sana'y malagpasan ng mga pamilya Duterte ang mga nangyayari sa kanilang ito, na sa loob ng napakaiksing panahon
na hindi pa nakakadalawang taon ang Pangulo, talagang inumpisahan ka ng pabagsakin at talagang walang utang na loob. Yun ang masasabi ni Kamanong, walang utang na loob. Kaya muli po, mga katambay, pagdasal na lang po natin ang ating dating Pangulo, ang pamilya Duterte, na sana'y sa lahat ng umuugong-ugong na di umanong pagdakip sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi sana mangyari. At kung hindi, sinasabi ko na nga po, magkakagulo ang ating bansa, lalo sa Davao, di po ba? Muli po, nag-iiwan po muli si Kamanong sa Tambayang Makabayan na talagang ganun ang buhay mga katambay. Pag may sarap, may hirap. Ngayon po, si Pangulong Duterte, puro hirap ang dinadanas. Magmula na siya naging presidente hanggang sa bumaba sa pwesto, hindi na tinantanan ng problema mga katambay. Kaya sa muli po mga katambay, mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin ito, tiis-tiis lang, may pag-asa pa tayo. Bye-bye!